Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw tara at samahan niyo uli ako dito sa aming bahay. Umagang-umaga nga ay dumating ang aming bossing. Bumili nga sila ng binhing palay ni Arnel. Eto nga at ibinababa na niya. Ipinasok niya nga muna dahil baka mabasa. Ganyan nga kasi ang ginagawa nila. Bumibili muna sila ng binhing palay bago magawaan sa bukid. Para pagkatapos gawin ng bukid, nakaredy na rin ang binhi. Ayaw kasi ni Tata Pede na kung kailan gagawin ng bukid, tsaka palang bibili. Ang gusto niya kasi dire-diretso ang gawa. 11 sakong binhi nga ito mga Marcy. Punla nga kasi ang gagawin ngayon dahil tag-ulan. Naranasan na nga kasi naming malubugan ng palay dito. So nalusaw nga siya kaya mas maganda ang tanim kaysa sabog. Habang nagbibideo nga ako, nakita ko si Angelica at Sophia na naglalaro. At good mood nga ngayon si Angelica ko, hindi katulad kagabi may sumpong. Kung sa bagay, itong magtita naman talaga ang close. Ayaw nga ni Angelica ko sa iba niyang tita. At heto namang si Arnel, pinatiba na nga ni Tata Pede ang saging. Isang linggo ko na nga nakikita na may hinog to. Naubos na nga ng ibon yung mga nahinog. Kaya yan, sinabi niya siguro kay Tata Pede, kaya pinatiba na rin. Heto nga mga Marcy at nakuha na rin ni Arnel, sabay na rin niyang isinakay. Heto nga at pauwi na rin si Tata Pede, pero ang sabi niya, babalik siya dahil magpuputol sila ng kawayan ni Arnel. Pinakisuyuan nga kasi siya ni Conce na magputol ng kawayan. Nanggaling nga kasi dito kagabi si Conce at si Paring Tob. Pagkatapos nga ni Arnel, hinarap naman niya ang kanyang tanimin. Yan nga at hinuhukay na niya ang taniman ng talong. 2 hilera nga muna ang kanyang hinukay. Ito nga yung binili niya kahapon mga Marcy, bukod pa yung binili namin ng nakaraang araw. Naitanim na nga niya doon sa kabilang dulo yung una naming nabili. At ako naman, habang nagtatanim siya, magluluto na rin ng almusal. Magluluto nga ako ng turon dahil sayang naman yung saging. Kahapon ko pa nga to mga Marcy nabili, ang kaso hindi ko nagawa dahil sumakit ang aking ulo. Nahiwa ko na nga ang saging at sinisimulan ko na siyang balutin. Bless nga kami mga Marcy dahil may mga tanim na saging si Arnel. In case na wala kaming bigas, pwede naman tong maging tanghalian o hapunan. Yan nga mga Marcy at nabalot ko na lahat ng saging. Sisimulan ko na nga siyang lutuin. Dinamihan ko na nga ng mantika para maluto ang loob. Matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakagawa nito. Ang lagi kong ginagawa, maruya or prito lang. Minsan naman nilalaga lang din namin tong saging. Ganito nga mga Marcy, umiikot ang aming buhay dito sa Grand Royal. Naiinip na nga rin ako dahil nandito lang ako sa bahay. Sanay nga kasi ako nang nagtatrabaho. Minsan nga sabi ko sa mga anak ko, mga lakal na lang ako para may pagkakitaan man lang. Dagdag income din kasi yon mga Marcy. Pero nagagalit nga ang mga anak ko dahil hindi naman ako pwedeng magpagod. Mainit nga daw kasi at saka magpapadyak lang ng sidecar. Kaya yon ayaw nila. Nakailang salang na nga ako, daldal pa rin ako ng daldal. Nilagyan ko nga pala mga Marcy ng konting asukal para naman may toppings. Ayaw nga kasi ng mga anak ko na sobrang matamis dahil maumay daw. Binantayan nga ako ni Alex habang nagluluto dahil daw baka damihan ko ng asukal. Kaya nga kapag nagpiprito ako, hindi ko rin nilalagyan ng asukal. Masarap nga pala to mga Marcy kung may langka or cheese. Ang kaso, wala naman akong pambili kaya pwede na to. Siya nga po pala, shout out kay Minerva Valencia from Santiago City. Ate Marie number 1 from Grand Royal. Ate Marie number 2 from Pulilan. At Denro Santiago from Santor. Shout out po sa inyo at shout out na din po sa lahat. Salamat po sa panonood nyo. Paano ba yan? Bukas ulit. Ingat kayo palagi. God bless you all. Babush!